No need to wait, kids. You need not switch channels. Sit back, relax, and join Kuya Bernard in this week's edition of Once Upon a Saint. Yes! Woo! Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Tuloy-tuloy na kami sa inyong mga tahanan ng inyong lingkod. Si Brother Bernard Factor Caniaveral nag-aanyaya. Kami po ay samahan sa ating palatuntunang Once Upon a Saint! Yay! 2 dekada na patuloy na naghahatid ng totoong buhay at pakikipagsapalaran ng mga tunay na superheroes at sila'y walang iba kung hindi ang mga banal. Alright. Siyempre, kasama pa rin natin ang mga mag-aral mula sa Nagkaisang Lion Elementary School! Yay! At tayo po ay nandito sa kanilang parokya na kung tawagin ay parokya ng San Isidro Labrador na ating matatagpuan sa Villanova Subdivision Alright! Woo! Alam nyo nung una, akala ko Novaliches hiwalay sa Quezon City kasi meron palang Caloocan. Ako, naguguluhan ako minsan. Pero ito pala ay sakop ng Quezon City. Maraming salamat again, Father Alvin at Sister Rochelle, ha? Nung isang linggo, nakakapanayam natin yung kanilang napakagandang katekista. Palakpakan natin sila. Pero maganda pa rin nating tanungin kung ano masasabi ng ating mga kabataang naririto tungkol sa kanilang parokya. Unahin natin si Kuya. Kuya, yes? Ang aming simbahan ay puno ng pagmamahalan. Dahil pagpasok ko dito, ay damang-dama ko na puno ng pagmamahalan ng tao katulad ng Diyos. Wow naman, ha? Parang gusto ring magpari ni Kuya, di ba? Ate, ano masasabi? Ang aming parokya ay malinis, mapayapa at nakakasiyang pagpuntahan. Kapag pumapunta ako dito, marami akong natututunang aral tungkol sa Diyos at marami pang iba. Wow naman! Ate, ano masasabi? Ang aming parokya ay simple pero pag nagmisa ka po dito ay mapapayanig ang puso mo dahil parang inaanyayahan ka ni Jesus at mapapatay kayo God ka na. Ma? Ano yun? Mapapatay. Ganon, ha? Nakakatuwa mga bata kayo. May mga pag-ganun-ganun pa. Yes. Mga kapanalig, magandang alamin din natin. Siyempre, lahat ng may parokya, may tinatawag na Parish Pastoral Council at kasama po natin ang isa sa mga chair couples ng kanilang Parish Pastoral Council, si Neneng Salvador. Magandang araw po, Ma'am Neneng. Magandang araw po. Kumusta na kayo? Okay lang. Parang nakikita ko sa inyo mukha ng pagkakangiti nyo, para pwede na kayong utangan. Diba? Magandang araw po sa inyong Oo. lahat. Oo, Magandang umaga sa inyo. Yes. Opo. Kayo po ay kasama rin ng Couples for Christ. Opo. Wow. 1998 po po. Ay, kumusta pala? Kararaan nating Valentine's Day. Valentine's 2, 3, 4, 5. Ano ba? Valentine's Day. Katulad po ng mga mag-asawahan sa aming mag-asawa, nag-celebrate po kami as family. As family na. Opo. Yung Ilan na ba ang anak nila? Dalawa po. Dalawa? May apo na, may apo na. Isa lang po. Uy, masarap pala magkaroon ng apo, ha? Masarap na masarap po, kaya lang po malayo sa amin. Nasaan po? Nasa ibang bansa po. Nasa ba sa SG na yan? Pero kayo po matagal na rin nagtatrabaho dito sa ating parokya. Bali po, magti 3 years na Magti po. 3 years na. Po. Balita ko po, ito pala ay galing sa ibang lugar, itong parokya na inilipat dito. Opo. Paano po yun? Galing po ito sa Capri, Barangay Capri. Barangay? Opo. Hindi yung Capri. Hindi Ay, yun. hindi po. Capri, okay. Opo. At sa ayon po sa aking sa mga kwentong narinig ko, hinanapan po ito ng mas magandang lugar. Yung malawak-lawak Oo. para yung mga tao ay kahit saang lugar ay makasimba rito. Kagaya nung sinabi nila, maayos, mapayapa, malinis, maluwag na ngayon. Opo. Kaysa nung araw. Mas maluwag po. Yun po ang dahilan. Ngayon po ba, mayroon kayong mga plano sa inyong, kayo po yung couple, Chair po couple Chair po. couple po, para Opo. sa ating parokya? Opo. Sa ngayon po, dahil nga first year lang namin dito sa pagiging chair couple, kasama po ang aming pare, ang aming si Father Alvin. Nagpapasigla po kami sa mga
parishioner na makasama namin sa iba't ibang gawain o programa ng aming parokya. Sa ngayon po, tuloy-tuloy po yung aming linggo-linggo na pag-ikot sa iba't ibang bahagi ng area na sasakupan ng San Isidro Labrador. Pinapanhit po namin ang Our Lady of the Bible para po sa faith sharing. Kasama na rin po yung faith sharing, yung sa Bible sharing, at saka po yung rosary kay Mama Mary. Yes. So, napakaganda po na inyong mga gawain dito. Ano ho? Opo, meron din po kaming last February, February 12, nagkaroon po ng renewal of vows ang mga couples. Renewal of vows. Opo, yung mga parishioners at saka yung pong mga workers namin dito sa parokya. Wow. Ayun po. Masaya. Opo naman. Before that po, nagkaroon din po kami ng programa sa Buhay Pagmamahal na under po ng ME. Marriage Encounter. Marriage Encounter, opo. Yun po ay pagpapasigla din sa mga mag-asawahan na kasal at hindi kasal. Opo. Ganun din po naman, mayroon pa kaming iba pang mga programa na sinisikap po namin na may makasama ang mga kabataan. Opo. Very good. Lalo't ang aming pari po ay Batang-bata youth pa rin. director po ng diocese. Opo. Kaya ang ating pong mga kabataan ngayon ay pinasisigla natin na magkaroon yung pagkakaisa at pagmamahalan nila hindi lang sa kanilang mga kapwa kabataan, kundi sa kanilang sariling pamilya. Dalawa po parang ang feast day po din nyo dito dahil dalawa po nabanggit sa akin ni Father Alvin, ha? Opo. Yung una ay May 1 po, May 1, Saint parangal Joseph, po the kay worker. Saint Joseph the Worker. Yes, at At sa May 15 po, yun po ang kapistahan ng patron ng Capri at San Isidro Labrador. So marami kayong paghahandang gagawin dyan. Opo, kaya Sana nga po. maimbitahan nyo kami dito. Ay, opo At naman. makakain naman ang handa ninyo. Ay, opo. Buong puso po kaming Oho. nag-i-invite sa inyo sa May 1. May 1 at May. Opo, at saka May May 15. dala-dalawang handaan. Ay, okay Walang lang problema. po. Wala pong problema yun dahil marami naman po sa ating parishioner ang Oo. mga tumutulong sa At atin. tumutulong din sa gawain at maging Opo. sa... But nakita ko po na marami pang dapat gawin dito sa inyong lugar. Ano po? Ay, opo. Sana'y makatulong din po sila. Anyayahan niyo po sila na dumating sa at sa inyong kapistahan. Go ahead po. Opo. Kami po ay nag-aanyaya sa aming mga kasamahan, mga parishioner at maging sa ibang lugar na hindi nasasakupan ng aming parokya na sa kapistahan po namin sa May 1 ng St. Joseph at saka po ng aming patong San Isidro Labrador sa May 15 ay inaanyayahan namin kayong lahat. At At sa gawain po namin dito, sana'y makasama din namin kayo na magkaroon po ng pagkakaisa na makita ninyo kung paano pa po natin matutulungan ng ating parokya sa marami pa niyang pangangailangang ayusin. Meron patuloy pa po ang construction namin sa aming mga parokya. Kaya kami po ay nag-aanyaya sa ating mga may mabuting loob, mga mananampalataya. Huwag palampakan natin po, mga mananampalataya natin. Maraming salamat po, ma'am. Ha? Thank you very Maraming much po. salamat din po. At happy birthday. Happy feast day sa darating na May 1 at May 15. Palampakan natin muli. Thank you, thank you, thank you. At nakakatuwa naman, kailangan din natin ng mga kagaya nila na tumutulong sa ating parokya. At yun nga po ang panawagan. Harinawa, yung mga nanonood na taga rito po sa inyong lugar, makatulong din po kayo sa ating parish. Okay? Tuloy-tuloy na tayo at tayo nasa 3 kabanata na ng totoong buhay pakikipagsapalaran ni St. Louis de Marillac. At ngayon nga po ang nangyari. May isa pang pare na nakikita siya sa kanyang vision. Na tuwing nagsisimba siya at tahimik na tahimik, ay may mukha siya ng pare, parang naririnig niya na tinatawag ang kanyang pangalan. Correct? Luisa? Hanggang sa dumating ang hindi inaasahan dahil ang kanyang asawang si Anton ay may sakit. At pag-uwi niya galing sa simbahan,
patay na si Anton. Lalong na-depress. Sunod-sunod na ito, lalo pa siyang na-depress. At wala siyang ginagawa at pinaghuhugutan ng kalakasan ng loob kundi magdasal at mag-rosaryo. Sino sa inyo marunong mag-rosaryo? Nagdadasal ng Santo Rosario? Importante ang pagdarasal ng Santo Rosario. Ang mahal na ina ay dinadala tayo sa paanan ng ating Panginoong si Jesus sa pamamagitan ng pagdarasal ng Santo Rosario. At ganun niya ang kanyang laging ginagawa. Nagdarasal siya. Nang partikular na araw na yon na talagang punong-puno siya ng kabigatan ng kanyang mundo, may humawak sa kanyang likod nang nasa simbahan si Luis. Sabi niya, Father, ang akala niya ay si Father Francis de Sales. Subalit pagtingin niya, ang nakita niya ay ang kanyang vision ng pare. Yung paring tumatawag sa kanya sa kanyang panaginip at, nagulat din yung pare. Nakita ko na ang mukha mo, narinig na kita. Ako si Vincent de Paul. Ano pangalan ng pare? Vincent de Paul. At nalaman ko na meron kang suliranin. Namatay raw ang iyong asawa. Hinawakan niyang mabuti ang kamay ng pare, hinagkan at nagpabasbas. Father, hindi ko na alam ang aking gagawin. Pupunta ako sa lamay ni Anton, babasbasan ko ang kanyang bangkay at pagkatapos mag-usap tayong dalawa. Nakikita ko sa iyong puso ang kabanalan. Maaari kitang matulungan. Maraming salamat po. Matagal ko na kayong hinihintay at magbabago ang buhay ni Saint Luis de Marillac o Marillac sa huling kabanata ng kanyang totoong buhay banal. At syempre, bago tayo tuloy magpaalam, iniwan po natin sa inyo mga mahalagang kataga ng ating founder, servant of God, Father Patrick Peyton, CSC, to always pray. Pray like Saint Luis de Marillac, Saint Francis de Sales, Saint Vincent de Paul, and pray as a family, because the family that prays together stays together, and a world at prayer is a world at peace. Lahat ng yan, dito lamang sa One Sapa Kasay!